Basahin natin yung ating passage mula sa John 5:1-16. Sabi dito, "After these things, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porticos. In this lay a multitude of those who were sick, blind, lame, and withered, waiting for the moving of the waters, for an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool, and stirred up the water. Whoever then first, after the stirring up of the waters, stepped in was made well from whatever disease with which he was afflicted. And a certain man was there, who had been 38 years in his sickness. When Jesus saw him lying there, and knew that he had already been a long time in that condition, he said to him, 'Do you wish to get well?' The sick man answered him, 'Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me.' Jesus said to him, 'Arise, take up your pallet and walk.' And immediately the man became well and took up his pallet and began to walk. Now it was Sabbath on that day. Therefore the Jews were saying to him who was cured, 'It is the Sabbath, and it is not permissible for you to carry your pallet.' But he answered them, 'He who made me well was the one who said to me, Take up your pallet and walk.' They asked him, 'Who is the man who said to you, Take up your pallet and walk?' But he who was healed did not know who it was, for Jesus had slipped away while there was a crowd in that place. Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, 'Behold, you have become well. Do not sin anymore, so that nothing worse may befall you.' The man went away and told the Jews that it was Jesus who had made him well." Kung nabasa ninyo yung kwento, pagkatapos niya doon sa Galilee, nagpunta uli si Jesus doon sa Jerusalem kasi may sila sineselebrate, either Passover or yung Feast of the Tabernacle, yung mga ganon. Marami kasi silang mga piyesta na sineselebrate, kaya nagpunta naman si Jesus doon sa Jerusalem. So, sa Galilee tayo last week, sa Jerusalem naman tayo ngayon. At ito nga, yung encounter ni Jesus sa may sakit ng 38 years. Sinabi sa ating text ay hindi siya nakakalakad kasi nga hindi niya kayang magpunta doon sa may tubig. Hindi ko alam sa Pilipinas, meron ba kayo noon, Ate Maricel, yung nakakagaling na mga balon, nakakagaling na lugar, yung mga ganon? Sa kanila, meron dito na angel naghahalo doon sa tubig. Tapos pagka daw na may pumunta doon, pagka nagalaw yung tubig at nawawala yung sakit niya, yun yung paniniwala ng mga may sakit na nandoon. Ang problema nga lang, hindi marami, kundi isa-isa siguro kasi hindi maubos-ubos yung may sakit nandoon pa rin sila. Yung pool nila na yon, first come, first serve. Kaya yung problema nitong ating character ngayon na may sakit ng 38 years, lagi siyang nauunahan. Kawawa naman. Hindi siya makalundag kaya siya nauunahan Hindi siya makalakad kasi ang sabi dito na may higaan siya. Nakahiga. Tapos walang mag-aakay sa kanya para pumunta doon sa tubig. Kaya kawawa naman. Pero ang ginawa ni Jesus, pinuntahan niya itong lugar na to. Iniisip ko, bakit kaya iisa lang yung kinausap niya at iisa yung kanyang pinagaling? Bakit hindi sila marami? Ginagawa na ni Jesus kung ano lang yung gusto ng Ama at saka yung kalooban din niya. So yung hindi mo siya talaga hindi mo siya masasabihan. Kasi dito sa last verses nung chapter 4, nagmamakaawa itong royal official naman at siya ay pinagbigyan. Dito naman si Jesus ang nagpunta
doon sa may sakit. Kung sa 4 ay siya yung pinuntahan, ito naman siya ang nagpunta. So kabaliktaran ito ng mga ginagawa nilang mga mass healing. Yung pumunta kayo sa lugar na to, magkakaroon tayo na mass healing. Yung mga ganun na advertisement ng mga healer daw. Tapos may binebenta sa inyo mga panyo at mga na-bless daw na tubig o kaya yung mga langis at saka kung ano-ano pa na sa tingin ko pinagkakaperahan lang kayo kasi kung makapunta ang 10 tao at 10 panyo sa 100 sa isang panyo, edi 1,000 na yon. Dito, si Kristo, ang dami na may sakit pero iisa lang yung pinagaling niya at hindi pa siya kilala nung pinagaling niya. Hindi kamukha nung sa panahon natin na kilalang kilala yung mga nagsasabi na sila'y nagpapagaling. Hindi ko alam kung nakapunta kayo sa mga ganon. Ako wala eh. Gusto ko ngang subukan magpunta kaya lang wala naman ako na encounter na mag-aya sa akin na pumunta ng ganun na may mahiwagang langis. Langis pala ng sawa yung mga ganyan. Joke lang. Dito sa kwento, makikita ninyo na yung nangyayari ngayon, masasabi natin na fake. Although meron naman pinagagaling, kaya lang hindi nga ganun talaga na magaling. At sinabi pa dito nung inutusan ni Jesus yung may sakit na buhatin mo higaan mo at maglakad ka, immediately, agad-agad. Anong nangyayari sa mga healing powers ng mga manggagamot ngayon? So yun yung titignan natin na ang miracle nga kasi ay instant. So dito sa kwento nga, iisa lang yung pinuntahan ni Kristo, hindi yung lahat na may sakit. At nakapagtataka rin na ni isa sa kanila walang nakakakilala sa kanya. Sinabi niya na, "Do you wish to get well?" doon sa verse 6. Ang sagot naman nitong mama, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me," sabi niya. So ang tingin niya kay Jesus, baka tutulong sa kanya na maghagis doon sa tubig pagka may gumalaw na anghel nga. Wala siyang kaide-ideya kung sino yung kausap niya. Sana sinabi niya na, "Oo, gusto mo bang gumaling?" Sabi niya, wala kasing mas magbubuhat sa akin papunta dun sa tubig eh. Parang hindi yata tama yung sagot niya doon. Parang deflecting to. Nag-utos si Jesus, "Rise up, take up your bed and walk." So ito, nag-utos na naman siya doon sa Roman official, nag-utos din, "Go home," sabi niya ganon, "and your son will be well." Dito naman, tumayo ka, buhatin mo yung hinigaan mo at ikay maglakad. Sumunod naman tong mama na to. So dun sa kwento na yan, makikita uli natin na Jesus demonstrated His power and authority. At saka Jesus demonstrated what grace is. Ano ba yung grace na yan? Undeserved favor or unmerited favor, it's also God's character. Sadya naman talaga maawain din ng Diyos. So dito pinapakita rin yung kamukha nung ginawa ni Jesus sa atin. Yung pagbibigay sa atin ng kaligtasan na hindi naman natin hiningi. Ganon yung nangyari dito sa mama. Hindi naman siya humingi kay Jesus. Pero si Jesus mismo ang nagpagaling sa kanya kahit hindi sila magkakilala. Iba pa nga yung sagot nitong mama. Pwede nating i-assume na nagpapatulong itong mama na may maghagis sa kanya. Baka tulungan nitong Jesus na hindi niya kilala, pero mas maganda yung ibinigay ni Jesus. Kasi salita lang ni Jesus, gumaling na siya. Tapos sabi sa verse 9, "Immediately the man became well and took up his pallet and began to walk." So wala siyang pasalamat, siguro sobrang excited at nagtaka rin siya na paano nangyari yon. Bibigyan natin emphasis yung grace ng Panginoon. Hindi humingi itong lalaking may sakit ng 38 years na nandoon lang, pero pinagaling siya ng Diyos.
at hindi rin sila magkakilala. So, ibig lang sabihin nito, nangyayari ang miracle nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Hingin mo man o hindi, basta gusto niya, ginagawa niya yon. Hindi rin niya tinatanong kung malaki ba yung faith mo or maliit. Although may participation din ang faith sa ibang miracles niya, pero dito wala. Nangangahulugan na hindi control ng faith ng tao si Jesus, kundi si Jesus mismo ang may control sa lahat ng bagay. Kasi dun sa ibang miracles mababasa ninyo na nababanggit yung faith. Your faith has healed you. Sabing ganon ni Jesus din. Pero dito wala. Pero sabi nga natin nung mga nakaraan nating usapin na kilala ni Jesus kung sino yung tao. Maaring pinagaling din niya to dahil may purpose siyang gagawin. At titignan natin yung susunod na nangyari dun sa kwento na to. Scene 2, Sabbath pala yung araw na yon. Pagka-Sabbath sa mga Hudyo, bawal magtrabaho. Kahit pumindot ng elevator, hindi yan nila ginagawa. Napaka-istrikto sila pagdating sa Sabbath. Na yung sabi lang ni Yahweh doon kay Moses, pagkadating ng Sabbath, sila ay mamamahinga. May instruction doon. Ang ginawa ng mga to, sinobrahan nila na kahit tumulong, hindi nila ginagawa pagka-Sabbath. Tingnan ninyo, usapin dito Sabi ng Sabbath police, ang nilagay kong karakter dito Sabi nila, "It is Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed." So, hindi sila natuwa dun sa nangyari kasi pinahahalagahan pa nila yung Sabbath na yun na kanilang practice kesa dun sa matuwa sila dahil gumaling nga itong mama. Tapos tinanong ngayon, hindi na sick man ngayon yung mama, well na siya. Itong mga Sabbath police na to or itong mga taga-sumbong ng mga Pariseo kasi may mga kwento na may binabayaran silang mga tao para isumbong sa kanila yung mga lumalabag sa batas nila. Yung ganon, yung mga tik-tik na sinasabi sa atin. Yung akala natin kasama natin ay yung pala'y kalaban, yung ganon. Ngayon, sabi nila, labag sa batas yung ginawa mo. Sabi naman nung mama na gumaling, yung mama na pagaling sa akin, ang nag-utos sa akin, nabuhatin ko to. Para hindi siya maipit, para hindi siya hulihin, sinabi niya na may nag-utos sa kanya. Who is the man who said to you, take up your bed and walk? So dito sa scene 2 na to, yung pag-uusap ng gumaling ng mama at saka yung taga-sumbong kung sino ang sumunod sa batas at saka kung sino ang hindi, makikita natin naman yung natural sa tao. Naturally ungrateful. Hindi marunong magpasalamat. Kita nyo yung mama na pinagaling, hindi man lang sinabi na, "Oh, thank you, salamat, sino ka ba para makilala kita?" Wala. At ito namang mga Sabbath police, yung batas naman ang kaniyang interes, hindi yung paggaling ng iba. Siguro may lagay, kaya iniisip din niya yon. Pagka may naisumbong ako, may lagay, kaya walang Kristo dito sa usapan nilang ito. Nahanap pa nga nila kasi siya yung nakikita nilang salarin. At siyempre, sinful, imperfect, full of excuses to obey God's command, and yet they think they are doing good. Yon yung natural ng tao. Na ang dami nating dahilan, pero akala natin gumagawa pa rin tayo ng mabuti. Hindi natin sinusunod yung sinasabi, iniuutos ng Diyos, pero iniisip pa rin natin na tayo ay gumagawa ng mabuti. Tingnan natin yung scene 3. Dito na sa temple na sila. Naglakad din yung yung mama. Nagpunta rin sa temple. Kasi sabi doon, nakita ni Jesus Siguro, hinahanap din niya si Jesus na nasan kayong mama na yon. Kasi baka rin siya ginigipit ng mga nakahuli sa kanya, ng mga manghuhuli ng mga hindi sumusunod sa batas ng Sabbath.
Nagkita sila doon sa templo. Tapos sabi ni Jesus, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." May nabasa ba kayong kaparehas nito? Doon sa babaeng babatuhin sana siya. Tapos sabi ni Jesus na kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang babato. Nag-asialisan yung mga tao. Tapos sabi ni Jesus, "Go and sin no more." Yung ibig sabihin ni Jesus doon ay parehas din dito. Gumaling ka na. Huwag ka nang magkasala or else mas malala pa yung mangyayari sa'yo. Ano yung ginawa nung pinagaling na mama? Umalis siya at nagsumbong doon sa mga Hudyo na si Jesus yung nagpagaling sa kanya. Bakit kaya? At sa susunod na kwento, magkakagirian na itong mga Hudyo at saka ni Jesus. Ano sa tingin ninyo? Bakit hindi man lang siya nag-thank you? Nagsumbong pa siya doon sa mga Hudyo na naghahanap kung sinong nagpagaling. Mahalaga sa mga Hudyo, yung batas nila. Mahalaga naman dito sa may sakit, yung gumaling siya. Wala silang pakialam kung sino yung si Jesus na nagpagaling sa kanya. Wala rin silang pakialam kung yung Jesus na to ay anak nga ng Diyos na sinasabi niya. Basta ang kanila sa mga Pharisees at sa mga scribes, sundin nila yung batas kasi yun ang alam nilang tama. Ito naman sa may sakit, ang kanyang nasa isip ay gumaling siya. Tapos, life must go on sa kanya. Parang yung kamukha nung pinagaling din ni Jesus na isa lang din ang bumalik. So makikita natin dito sa kwento na kahit pa sinadya ni Jesus na puntahan kamukhan ito, meron pa ring taong tatalikuran si Jesus. Kahit naranasan nila yung grasya, hindi ko rin maintindihan kung bakit. Grace is also a warning and power for living. Ayon dun sa 2 Corinthians 9:8 and then 12:9 tapos 1 Corinthians 15:10. Ang grace na yon, yung saving grace na rin, kasama doon yung warning din. Kasi nga nag-warn si Jesus dito sin no more lest a worse thing come upon you. Hindi lang yung sin na magkasala ka uli, of course tatanggapin mo yung iyong consequences ng sin. Pero mas malalim na ibig sabihin nito, yung salvation ng taong ito. Ito yung pinaka-worst. Kung tatalikuran niya si Kristo at hindi na siya babalik pa, saan pa siya pupunta? Worst thing nga naman yung sa hell ka mapupulutin, sa impyerno ka mapupunta. Yun yung pinaka-worst. Sin no more na to, ito yung repentance. Sino ba ang estudyante ko nito? Sa repentance na paulit-ulit nating sinasabi, yung change of mind. Huwag mo nang balikan yung dati mong pamumuhay, humarap ka na dito sa bagong buhay na ini-offer ng Diyos sa'yo. Kaya kahit pinagaling ka ni Kristo, kung wala tong repentance kamukha nitong tao, wala rin. Kaya magkasama lagi yung repentance and faith. Hindi po pwedeng maghiwalay yon. So, kaya ko nasabing grace is power for living kasi ito rin yung dahil din sa grace na yon, kaya tayo nakakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung sarili nating kalakasan ito, hindi natin magagawa. Marami tayong makukuhang aral dito. Diyos siya Hindi siya nagpunta doon para paggalingin lahat ng mga nandoon, pero iisa lang yung pinili niyang paggagalingin. Bakit? Hindi ko alam kung bakit ganon. Kaya ulitin ko yung mga nagsasabing pumunta kayo dito at doon sa mga miracle crusade na yan. Hindi ginawa ni Jesus yung ganon. Although sa mga ibang miracles niya, marami din siyang pinagaling, pero hindi lahat ng may sakit na nandoon pinagaling niya.
kamukha nga ng ito. Huwag rin kayong maniniwala sa mga nagsasabing, pumunta kayo dito sa amin at lahat ng klase ng sakit ay kaya namin kayong pagalingin sa pangalan ni Jesus. Hindi totoo yon. Si Jesus nga, pinipili kung ano yung pinagagaling niya. Tapos ikaw, ngayon, lahat pagagalingin mo. Pero, bumili ka ng kung ano-ano. Di ba? Gusto lang kayong perahan nun. Si Ate Maricel, di ba, sabi mo may panyo-panyo ka pa, punas-punas noon. Na bendisyonan ng mga tubig, yung mga nabendisyonan daw na mga langis, yung mga ganyan. Ordinaryong langis lang din yung mga yon. Walang magagawa ang mga tao kung hindi i-approve ng Diyos. At mag-iingat din tayo kasi pwedeng demonyo rin ang pagmumulan ng kagalingan. Ang problema nga lang doon, hindi lang katawan mo ang naitaya mo sa demonyo, pati kaluluwa. Kasi may mga bagay din na kamukha nung pinagaling ni Jesus yung bulag. Kumuha siya ng alikabok, tapos dinuraan niya, hinalo niya at saka ipinahid doon sa mata ng bulag at inutusan yung bulag na magpunta at maghilamos doon sa silo. Miracle din yon. Ginagamit din ng Diyos yung mga bagay na create din niya para sa paggaling ng tao. Kamukha nung mga halaman, di ba? May mga medicinal plants din yan. Pero ang pinakamahalaga dito ay yung salita ng Diyos. Yung power ng Diyos. Kasi kahit pa meron kang lahat nung panyo at mga holy water na yan, kung hindi aprobado yan ng Diyos, walang mangyayari at maraming nagogoyo dahil dito. Nakailang galon ng holy water na ininom, may sakit pa rin. Nakakalungkot. Kasi ito nga, yung sinasabi natin na itong taong ito gusto lang niyang gumaling. Pinagkanulungan niya si Jesus Kaya yung mga tao rin na desperate na to, kamukha nung napag-aralan din natin last week, hahamakin ang lahat, gumaling lang sila. Pero ang sasabihin ko, dumiretso na kayo sa Diyos, nalangin. Ngayon, hintayin ninyo kung ano yung command niya sa inyo. Kung gusto niyang pagalingin, hindi pagalingin. Kung gusto niyang kayo ay patayin, pinakamaganda na yon. Kasi heaven na pupuntahan mo wala nang sakit doon. So, complete healing na yon. Kaya lang, siguruduhin din ninyo na sa heaven nga kayo pupunta. Ulitin ko yung miracles, ginagamit ng Diyos yon para ipakita sa tao kung sino siya. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang creative power, at saka para i-demonstrate din yung the grace. At ito yung pinakamahalaga. Yung grace ng kaligtasan na ini-offer sa atin. Na ang gagawin lang natin ay mag-repent at believe sa Kanya. And then, meron ka ng Holy Spirit. Mamatay ka man anong oras. Pagka sa heaven ka mapunta, wala nang gutom doon, wala nang sakit doon. Hindi ka na rin malulungkot kasi nga, pangako ni Jesus na pupunasan lahat ng luha. Diba? So, complete healing na yon. Kaya, sabi niya, you have been made well. Sin no more, lest the worst thing come upon you. Kamukha sa atin. Ni-save ko na kayo. Sumunod na kayo sa akin para hindi niyo naanihin yung mga consequences ng disobedience. Which is totoo naman. Nagkakaroon tayo na ng contentment. Ito yun, Ate Ami, di ba? Nandoon naman yung Holy Spirit na ating helper, pero help lang ang Holy Spirit pagka ayon doon sa gusto ng Diyos. Alangan naman na tayo ang susundin ng Holy Spirit at iiwan niya si Kristo at si Father. Ibahin nyo na lang yung hilingin ninyo.
Baka sakaling yung hilingin ninyo ay naaayon sa kalooban niya at ibibigay sa inyo. Pero magtaka kayo, marami naman siyang ibinibigay na hindi natin hinihingi. Yun ang pinakamaganda. Cynthia, balikan kita dun sa sinasabi mong holy water na yon. Yung mga kumuha ba ng holy water na yun, gumaling ba sila? Pinagkakaperahan lang kayo nun. Kaya lang ang ayoko lang, ginagamit nila ang salita ng Diyos, ginagamit nila si Jesus para makapangloko ng kapwa. Marami yan ngayon. Nakakalungkot kasi marami ring silang nalilinlang. Lagi nating tatandaan na si Jesus ay siya yung ating tagapagligtas, siya yung nag-alay ng buhay sa atin, at siya yung nagpagaling at nagpapagaling. Kaya kung may kailangan kayo, sa Kanya kayo lumapit. Nalangin. Ibahin mo yung gusto mo. Pag hindi binigay yung gusto nyo, ibahin ninyo yung gusto nyo. Baka sakaling pagbigyan. Yun lang yun. Ulitin ko walang makakapilit sa Diyos at gumagalaw siya nang naaayon sa Kanyang kagustuhan. Hindi yung I decree and declare, ano ka, Diyos ka ba? Okay? Miracles, signs, and wonders are expressions of God's power, authority, sovereignty, and grace. Tapos yung reflection natin, are there areas in your life where you are being ungrateful to God? Were you being more of complaints than appreciating? Settle them with God. Then assignment,